Ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy. At ang ating pong nasasaksihan ngayon, ito pong buong compound na to, no? Parents of Pastor, Jose Kibuloy and Maria Carion Kibuloy. That's Jose Maria Carion. Let's go. Jose Maria College yung unang Ito pala yung Jose Maria College. pinangalan sa mother niya at sa father niya. Yes. Jose and Maria. Jose and Maria. Yun. So, gaano po ma'am karami sir yung mga nag-aaral ngayon dyan? And, almost 7,000 po, sir. 7,000? Yes. And then, marami po tayong mga scholars na pinapaaral ni Pastor po. Wow. 7,000 sir, parang equivalent ng ano yan. Parang doon sa malaking university sa Metro Manila. Yes po, sir. Meron tayo. Tapos, the only school in the region po na mayroong law at saka medicine at the same time. Kasi yung mga school, di ba, law lang or medicine lang. Sa amin po, meron kaming law, may medicine, may engineering, may business, lahat ng ano po, may medical, allied health. So, yun. In all of that sir, ano yan, puro scholar lang lahat. Meron namang mga paying, sir, pero yung mga scholars talaga ng Kingdom at saka scholars ni Pastor, nandito din talaga sila nag-aaral. Alright, ayan. Yan ito mga From kababayan. ano talaga, from kinder hanggang maging doktor, maging lawyer, maging engineer sila, pinapaaral talaga sila. Okay. Sir, gaano nakatagal itong eskwelahan ito? 2002 po siya na-start po. So, mga nasa 22 years na. Ito mga kababayan, nililingap ko lang po, no? Ayan, napakalawak ko nitong lugar na to. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Ito po yung Kingdom, Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung buong Jose Maria College Foundation. Lawak. Ano po karami sir ang estudyante ngayon? So, ngayon po, almost 7,000 po yung estudyante natin ngayon. And, marami din pong mga scholars po ang nandyan po. Nawala talaga silang binabayaran. Yes po. Tinatawag namin yung gift of education. Yung gift of education na scholarship po, hindi lang yan sa member or sa worker. Open po yan siya sa lahat na mag-apply po ng gift of education. Pero meron din kaming gift of education full-time naman yun. Yung mga anak ng mga members, mga workers, yun po yung ano. So, malaking percentage po sa population ng GMC, mga scholars po talaga sila lahat. Salamat po sir. So, free talaga hanggang maging doktor, maging lawyer, maging engineer. Ganun po. Sana all. Eskwelahan na to sir, exclusive lang ba to sa Kingdom of Jesus Christ? Hindi o po. Kahit sino pwede? Yes, non-sectarian po ang school. Okay, yun yung parang misconception nila na ang school, ano siya, parang exclusive lang. Yung founder po natin, si Pastor talaga, kasi gusto ni Pastor na maka-offer talaga ng free education. But eventually, naging lumaki po yung school, so naging open na po siya sa lahat talaga na gusto mag-aral. Ayun po. So ngayon, naging 7,000 na yung population namin, sir, sa Jose Maria College. Excuse me sir, if ever po ano po yung requirements pala, halimbawa tagalabas, hindi Yes taga po. rito. Ano po yung The requirements? usual requirement po, same po ng ibang mga schools po, yun po. Yung, you mean po, yung mag-enroll o yung maging scholar? Yes, maging scholar. Maging scholar, ayun po, yung pang wala talagang capacity to pay, yung kanilang parents po, na, at saka yung may willingness talaga na makapagtapos ng college, sir, yun talaga ang pinaka-requirement na maging gift of education scholar po. How about the grades sir? Okay, wala po tayong, meron tayong academic scholars, yun yung talagang may grade na requirement. Pero yung walang grade requirement po, yung scholarship talaga na yung walang capacity to pay yung parents nila, yun wala pong grade requirement, basta makapasa po at saka gagraduate talaga sila. Yun Hindi po. naman po kailangan member no. Hindi po kailangan. Non-sectarian po ang school natin, sir. Galing. And one of the best practices po ng JMC, sir, lahat po ng employees dyan ay free po ang meals. So, free ang meals, free ang lunch, free ang snacks. Ayun po. So, yung mga employees dyan, sir, hindi po mga members and workers po ng Including yung mga outsider kahit di member, pwede siya maging scholarship. Yes po. May dalawang kategory na scholars po, yung gift of education at saka gift of education full-time. Yung full-time, yun yung mga full-time miracle workers, mga missionaries po. Sir, dagdag ko lang, Yes po. doon sa mga nabanggit, di ba, mayroong mga sinasabing di umano na nagrereklamo kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung iba ba doon sa mga nagsalita laban kay Pastor, isa ba yun sa mga naging scholar dito? Actually sir, naging scholar talaga sila. Totoo sila na naging scholar. Kaya lang po, medyo nagka-problema ang kanilang record. Kasi nga may mga
may mga sabihin na natin mga kasalanan na ginawa po na hindi sila nag-follow doon sa pinirmahan nila na contract, parang may nilabag sila or mayroon pong disciplinary action na ipinataw sa kanila, and that's the reason po na umalis sila or sumibat sila na ano po. So totoo po na naging scholar talaga sila. Naging scholar talaga sila ni Pastor. Okay, maliwanag sa Makita din natin. Pwede ko magtanong. Yes po. May 4 akong scholar na babae. Pwede ko ba ipasok? Yes po, sir. Ayan. Yan. Ayan po. May 4 akong pinag-aaral eh. Yan. Tanong, Pwede. tanong po yan ni Sir Byron, guys. Nursing, mga nursing. Mga nursing daw. Yan ang ipit na tanong dyan, oh. Savage. May nursing na din po tayo, sir. Cut natin yun, hindi kasama yun. Banat ba? Sama natin yun. Pampano yun. Ay, ito na yun. Ito po yung tinatawag namin na KJC Cathedral. Okay, ito yung nakikita natin every Sunday po. Pero pag once na fully open na yung kingdom natin, so lilipat na yung ating worship. So ngayon, ito muna. So ito muna po ang Ilan yung service mo? sa Sunday po. Isang ano po, Sunday. Ito po yung medyo ingat tayo dito kasi huli. Ito ang harapan ng kingdom, mga kababayan, ay napapaligiran po nitong fountain. Ayan po, mga kababayan. Sir, excuse me, sir. Ito bang fountain na to ay masasabi man nating dancing fountain din siya? Yes po, based on the music po. Oo. Okay. Ito, this is a rooftop po. Ang ilalim nito is food court. Oh. Rooftop ito. Kung nakikita mo yung escalator, sir, Yes, sir. kababa yan siya sa food court. Ayan. Yan. Do you mean this is restaurant sa ilalim nito? Rooftop ito, rooftop. Rooftop to. Yes. Ayan, mga kababayan, nakikita nyo po ang rooftop na to ay may dancing fountain sa harap po nitong kingdom. At 75,000 capacity. Ito po yun. So, sir, idagdag ko lang po uli Yes po. doon sa tanong ko sa inyo kanina. Yes po, sir. Pag official na po ba ito mag-open, ano nyo na rin po ito sa official Guinness? Yun po, santay lang kasi si Pastor naman po, lahat ng ginagawa, hindi naman po talaga para ginagawa namin para malagay sa mga records or whatever. Kung i-ano po nila, kung i-honor po nila na masali sa Guinness, nasa kanila po yun. Ayan po. Pero for sure, masasali yan kasi ito ang pinakamalaking dome po talaga sa ngayon po, sir. Yes, sir. Ayan. Thank you, sir. Ayan, mga kababayan, guys, no? Ito pa. Ito yung magiging escalator, no? Papunta rito sa baba. Kasi restaurant pala ito. Ayun, mapapansin ninyo, no? At ang structure nga nitong dome ay medyo mababa, no? Dahil nga sa katabi lang po ito ng airport, Davao International Airport. So, kailangan po niya mag-under po dito sa ground, no? Napakaliwanag. Yes, mamayang gabi. So, this is one of the main entrances of the kingdom. Ito pong arko na ito, color gold. And this is the concept of Pastor symbolizing the eagle spreading his wings. Ayan, guys. Symbolize the spreading of wings. Eagle spreading his wings. Philippine eagle. And then, ito pong, nakita niyo yung glass curtain at patusok po siya that represents the durian fruit. And ito pong color na purple, combination of purple gray, and that's the cladding that represents the color of the kingdom of Jesus Christ. Okay. So, 8 po yan sa lahat, surrounding, alternately, may glass curtain, may cladding, and then our main canvas po. Alright, guys. Ayan, ito yung pinaka-harapan ng entrance, no? Lahat, fully details pala ito. Spreading Philippine Eagles pala ang concept nitong pinaka-canopy. Yun, ang canopy ang tawag dito. Ito na yung entrance, guys. No? Pwede pero hindi natin